Ayan, kung simulan po natin ang ating pag-aaral sa umagang ito. Good morning po ulit. Sabihin mo nga sa katabi mo, good morning. Batiin mo nga siya ng napakagandang umaga. Ayan, praise the Lord. Praise the Lord. At tunay po napakaganda ng umagang ito. Maganda ang sikat ng araw. Hindi kagaya nung nakaraan na umuulan-ulan. Kaya maganda rin po yung ating ngayon na makakapag-aral po tayo ng salita ng Panginoon na hindi po basa ang ating mga paa at hindi po basa yung mga damit natin. Praise the Lord. So kung meron po tayong Bible, simulan po natin. Basahin po natin sa Ephesians chapter 4 verse 4 to 6. Ito po yung ating pag-aaralan ngayong araw na ito. Pagpatuloy natin. Nung nakaraang linggo, natalakay po natin ang Ephesians 4, 1 to 3. Ngayon naman po, Ephesians 4, 4 to 6 na po tayo. Ayan, dito po sa aking Bible, kasi I am using NIV version, mas ko lang na pag-aralan yung English version. Okay? Sabi po dito, there is one body and one spirit. Just as you were called to one hope when you were called. One Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all, who is over all and through all and in all. Sa Tagalog po, may iisang katawan at iisang espiritu. Tulad ng may iisang pag-asa ng kayo'y tawagin ng Diyos, tayo'y may iisang Panginoon, iisang pananampalataya at iisang bautismo. Iisang Diyos at Ama nating lahat. Siya ay higit sa lahat, kumikilos sa lahat at nananatili sa lahat. Ang pamagat po ng ating pag-aaralan ngayon ay 7 iisa sa aklat ng Efeso. Ayan. Ayan, mapapansin natin dun sa mga binasa po nating mga verses, halos nabanggit niya dun yung mga one or iisa na mga word. So pag-aralan po natin, meron po siyang binanggit dito na. Hindi nga ako Ayun. So, meron pong nabanggit dito na 7 na word na one or iisa. Ayan. Okay, so 7 iisa sa aklat ng Efeso. Ayan. Mapapansin naman na agad natin yan pagkabasa pa lang natin sa aklat ng Efeso, meron po siyang binanggit yan. Pero iisa-isahin po natin ang ibig sabihin nito at kung ano po ang indication nito sa ating buhay Kristiyano. Pero bilang panimula, alam po natin na ang Diyos ay iisa ngunit nakilala sa 3 persona. Naniniwala po ba tayo doon? Pinapaniwalaan po ba natin yon? Ayun, sorry po, medyo technical problem lang po. Ayun, so sunod po na, sabi ko nga kanina, ang Diyos ay iisa ngunit nakilala sa 3 persona. Ito po ang isa sa doktrina na atin pong
pinaniniwalaan. Ang Diyos Anak, si Jesucristo at ang Espiritu Santo. Ayan, saglit lang po, pause lang po tayo. Ayan, okay. So, balik po tayo sa patalastan. Sorry po, pasensya na po kayo. Okay, ulitin ko po, kagaya po ng sinabi natin kanina, ang Diyos po ay iisa, ngunit nakilala sa tatlong persona. Alam po natin yan, ang Diyos Ama, Jesucristo, at Espiritu Santo. Ang tao din ay iisa, ngunit tatlo. Alam din po ba natin yon? Ang tao ay may espiritu. Ito yung espiritu ng tao. Siya yung nakikipag-ugnay sa espiritu ng Diyos. Pangalawa, yung kaluluwa. Ito yung kaluluwa, yung tunay na ikaw. Ito yung nakakaramdam, nakalasa, nakakakita. Diba? Ito po yung kaluluwa natin. At yung pangatlo po is yung katawan. Ang katawan ay ang tirahan ng kaluluwa habang tayo po ay nabubuhay. Okay, so tatlo po yon. Alam na, maliwanag na yun, napag-aralan na po natin dati yon. And marami rin pong tinalakay na iisa sa aklat ni Apostol Pablo. Una, yung mahalin ng isa't isa, ipanalangin ng isa't isa, patawarin ng isa't isa, tulungan ang isa't isa, at kung ano-ano pa. Ayan, marami pong mga iisa na nabanggit doon. Pero ngayon, dito sa Ephesians chapter 4, verse 4 to 6, pag-aralan po natin yung pitong iisa na natalakay po dito. Ano nga ba itong mga pitong iisan sa aklat ng Efeso? Una po dyan is yung nabanggit sa verse 4a. Sabi po dito, there is one body. May iisang katawan. Ang iisang katawan po dito ay ang tinutukoy na iglesia ng Panginoong Jesucristo. Ang cross-reference po natin dyan ay ang Colossians chapter 1 verse 18. Sa Colossians 1:18 nakasaad po dito, and He is the head of the body, the church. He is the beginning and the firstborn from among the dead, so that in everything He might have the supremacy. Ayan. So, ang tinutukoy po dito na iisang katawan ay ang iglesia ng Panginoong Jesucristo, na kung saan si Jesucristo po siya yung ulo ng iglesia. At ang iglesia naman ay ang katawan ni Kristo. Ayan. So, ito yung iisang katawan na tinutukoy natin. Parang kung titignan natin ang isang tao, yung kanyang katawan, meron siyang ulo at meron siyang katawan. So, ang ulo ng iglesia ay si Jesus Christ, at ang katawan naman ni Kristo ay ang iglesia. Ito yung bumubuo ng katawan ni Kristo. So, ang pangalan ng iisang katawan sa aklat ng Efeso ay, ano yung pagtawag nila? Iglesia ng Panginoong Jesus, katawan ni Kristo, iisang bayan o sambahayan ng Diyos. Yan yung mga tawag sa katawan sa iisang katawan. Pwede siyang tawaging iglesia ng Panginoong Jesus, katawan ni Kristo, iisang bayan, or sambahayan ng Diyos. Yan yung mga iba't ibang pagtawag sa iisang katawan. Kaya pag may nababasa po tayo dun sa Bible na binabanggit na iglesia ng Panginoong Jesus, o katawan ni Kristo, iisang bayan or sambahayan ng Diyos, ang tinutukoy po niya dito ay yung iisang katawan na binabanggit din po sa Ephesians chapter 4 verse 4. So lahat po ng Kristiyano ay kabilang sa iisang katawan. Yan, sabihin mo nga sa katabi mo, iisa tayo. Ayan. So lahat, pag sinabing lahat ng Kristiyano, of course, lahat ng Kristiyano, hindi po niya tinutukoy dito yung one church. Hindi niya sinabing ganon.
Ang sinasabi dito na iisang katawan ay lahat ng Kristiyano. Kasi pag sinabi nating one church, ang tinutukoy lang, one church, tayo lang. 'Di ba? So, ibig sabihin, kasama yung mga Kristiyano, basta naniniwala sila sa ating Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo, sila po ay mga Kristiyano. Yung mga may doktrina po na tumanggap na si Jesus lamang ang only way, the truth, and the life, mga ganon. Tayo po ay kapwa Kristiyano, kahit na ano pang race, nationality, anumang sekta yan, basta Kristiyano, kasama po sa iisang katawan na tinutukoy dito. So hindi lang tayo yung magkakasama sa church, hindi lang tayo yung tinutukoy na iisang katawan dito. Lahat ng Kristiyano ay kabilang sa iisang katawan. At ang isang katawan na yan, maraming bahagi. Siyempre, di ba sa katawan, alam natin maraming bahagi. May kamay, may paa, may tiyan. Hindi mabubuo yung isang katawan pag kulang. Or buo ay masasabi mang katawan pero may abnormality, di ba? Pag sobra naman abnormal din, di ba? Sobra yung daliri, sobra yung mata, hindi ko alam kung may gano'n. sobra yung paa, yung daliri ng paa, abnormality ang tawag doon. Pero dahil tayo po ay tinawag na iisang katawan, so marami tayong bahagi. At tayong lahat din ay binautismuhan sa iisang espiritu. Tayong lahat ay kabilang sa isang katawan. Ayan. Pag kabilang tayo sa isang katawan, lahat ng parte ng katawan natin, alam natin na meron pong function. Meron siyang silbi. At dapat ti parte ti baging nga awan sir-serbina? Meron ba? Bakit minsan tinatanggal nila isang kidney? Mga ganon. Ano mo yung appendix, tinatanggal nila. Awan ba sir-serbina dagijay? Yung abdo, wala bang sirbi ang abdo? Meron yon. Pero para lang, hindi ko alam yung mga medical terms dyan. Ajikiday ka no, awan sir-serbina. So nga ikatanda, tapos sa kada ugudan. awan ba sirbida Jekida? Pangharang. Hindi lang sila kontento. Pero napaka-importante po ng bawat bahagi ng katawan. So same true sa atin, bilang iisang katawan ni Kristo, tayong mga Kristiyano ay maraming bahagi, kaya meron din po tayong silbi sa iglesia ng Diyos. Hindi po natin pwedeng sabihin na ito lang ako. Hindi. Nung tayo po ay tinawag ng Diyos sa kanyang, nung tinawag na po tayo ng Panginoon, tayo po ay nagkaroon ng bahagi sa katawan ni Kristo. Ayun. Praise the Lord. Meron po ba tayong tanong doon? Meron tayong tanong sa topic natin. Ito yung una doon sa binanggit sa Efeso na iisang katawan. Kasama po tayo doon. Bilang tayo po ay nakasama ng isang Kristiyano. May tanong po doon, iisang katawan, iglesia ng Panginoong Jesus. Pangalawa po, doon sa tinalakay dito na iisa is yung sa verse 4b ng Ephesians, iisang espiritu. Ayan. Kung may one body, meron ding one spirit. Iisang espiritu. Ang tinutukoy po dito ay ang banal na espiritu. Ang Espiritu Santo ay kabilang sa banal na Trinidad. Ayan, so meron po tayo iisang espiritu. Ito yung banal na espiritu. Ang Espiritu Santo ay kabilang sa banal na Trinidad. So alam natin yon, kasama siya sa tatlong persona ng Diyos. Ayan. Ang Espiritu Santo ay maraming ginagawa na at gagawin pa. So ang Espiritu Santo ay kumikilos, ito yung ginagawa niya. Kumikilos ang Espiritu sa paglikha ng mundo. Sa Genesis
1 verse 1 to 2. Kasama na siya doon hindi lang ang Diyos Ama or ang Diyos Anak ang lumikha ng mundo. Kasama na po dyan ang Espiritu Santo. Ayan. Pangalawa, pinatutunayan ng Espiritu na ang tao ay makasalanan. So, yung trabaho ng Espiritu Santo sa atin bilang Kristiyano, isa siya sa nagpapatunay kapag tayo po ay tayo po ay makasalan, tayo ay nagkakasala. So, garod nga no, agbasol tayo, di ba? Adadiji mari na tayo no maminsan nga, tawag na dyan, parang konsensya, no, tawagan tayo. Yon, yung Espiritu Santo po yung naggumagawa nun. And ano pa po yung ginagawa ng Espiritu Santo? Ipinanganak muli ng Espiritu ang Espiritu ng tao. Ayan. Ito, ipinanganak muli ng Espiritu ang Espiritu ng tao. At dati Espiritu tayo, of course, nung pinanganak na tayo. Sabi nga natin, ito yung yung part ng tao na Espiritu, ito yung nakikipag-ugnay sa Espiritu ng Diyos. Kaya lang, yung Espiritu natin, nung hindi pa natin kilala ang ating Panginoon, parang hindi siya nagfa-function. Hindi siya kasi hindi pa niya nagagawang makipag-ugnayan sa Diyos. Pero nung tayo po ay nakakilala na sa ating Panginoon, of course, ito na po yung Espiritu natin na kaya na pong makipag-ugnayan sa ating Panginoon. Number 4, na ginagawa po ng Espiritu, inilagay ng Espiritu ang Kristiyano sa isang katawan upang maging kabahagi. Ayan. So, ang Espiritu po pala ang naglagay sa isang Kristiyano sa isang katawan para maging kabahagi. So, ang nagpapatunay na tayo po ay kabahagi na ng katawan ni Kristo ay ang Espiritu Santo mismo. No? Yung pagiging part po natin sa iisang katawan is ito po ang Espiritu Santo po ang may gawa nun. Ay patunayan po natin yan sa 1 Corinthians chapter 12 verse 12 to 13. 1 Corinthians 12 to 13. Pag naanap nyo na po, pakibasa na lang. Ayun, salamat po, Uncle. So, di ba malinaw doon, sinabi niya doon sa 1 Corinthians, ano ba yung term na ginamit doon kay Uncle? Dito kasi sa English, sabi, for we were all baptized by one Spirit, so as to form one body. Ayun, yung pagkakabautis po natin sa Espiritu, nung tinanggap po natin ng ating Panginoon, ay ito po ang nag-form sa atin para maging isang katawan or one body. Whether we are Jews or Gentiles, sabi niya dyan, slaves or free, we were all given one Spirit. Ayan. So yun po yun. Yun yung Espiritu Santo po ang naglagay sa atin para sa iisang katawan. Kumbaga parang ano yan siguro parang yan yung dugo siguro natin. Di ba? Hindi man tayo related by blood, pero sa pamamagitan ng Espiritu Santo, parang naging part tayo ng family na yon. Parang naging isa, kaya nga naging magkakapatid tayo sa Panginoon. So yun yung nag-uugnay, tama ba? Parang yun yung nag-uugnay sa atin bilang isang Kristiyano. Ayan. Ano pa yung ginagawa po ng banal na Espiritu? Or tinatatakan ng Espiritu ang Kristiyano bilang kanyang hinirang. Oh, praise the Lord. Dahil sa Espiritu Santo, tayo na po ay natatakan na. Ayan, may tatak na po tayo at tayo po ay tinawag ng hinirang. Ayan, hinirang ka na. Sabihin mo nga sa katabi mo.
Ayan, lahat po tayo ay natatakan na ng Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo din ang katibayan na makakamit ang mga pangako ng Diyos. Praise the Lord. Because of the Holy Spirit, yung Espiritu na yon ang magbibigay ng katibayan na kaya na po nating makamit yung mga pangako ng ating Diyos. Another is, pinapatnubayan ng Espiritu ang mga anak ng Diyos. So, yung Espiritu rin po ang nagpapatnubay sa mga anak ng Diyos. At ang Espiritu din ang nagpapatotoo sa ating espiritu na tayo'y anak na ng Diyos. Kaya nga pag alam na natin na anak tayo ng Diyos, ang banal na Espiritu po ang nagbibigay ng kasiguruduhan. Kumbaga, man inner being tayo, the Spirit that is within us, ito po yung nagbibigay kasiguraduhan sa atin na tayo na po ay anak ng Diyos. Kaya kung agdwa-dwa ka pa ilaang anak ng kaniapo Diyos, ay kitaam nga nalalaing, baka wala pa talaga sa'yo ang banal na Espiritu. Kasi sabi nga, siya ang nagpapatotoo sa ating espiritu na tayo na po ay anak ng Diyos. Once na tinanggap po natin ating Panginoon, nasa atin na po ang banal na Espiritu at ito ang nagpapatotoo po sa atin na tayo na po ay anak ng Diyos. Ayun, praise the Lord. So yun po, yung mga gawain ng Espiritu or ang banal na Espiritu. Ito po yung iti agduma kanya tayo nga Kristiyano. Nga awan kandagijay awan kandagijay nga Kristiyano. Because we have the Holy Spirit na nasa ating buhay, nasa ating katawan. Siya po ang nagbibigay sa atin ng kasiguruduhan, ng katibayan. Ito po ang nagbibigay sa atin ng tatak, nagpapatunay sa ating pagkatao na tayo po ay nabago na anak na po tayo ng Diyos. Ito po ang nagpapatunay sa atin. At syempre, ito din ang nagre-rebuke sa atin kapag tayo po ay may nagagawang pagkakamali. Kaya nga, sabi nila, no Kristiyano ka, marinam no nagaramid ka te abas. 'Di ba? Hindi kagaya nung hindi pa tayo Kristiyano, parang enjoy lang tayo pag gumagawa tayo ng hindi maganda. Hantayo unay nga mag-guilty, parang ganon. Kasi yan po ang trabaho ng Espiritu Santo sa buhay natin. At we only have one Spirit. At dahil dito sa one Spirit na to, ito ang nagbuklod sa atin into one body. So if we have one body, we have one Spirit. So magkalagi pong magkasama yan, magkaakibat po yan. Praise the Lord. Amen? Meron po tayong tanong dito sa pangalawang iisa na binanggit sa Ephesians, iisang Espiritu. Ang una, iisang katawan, pangalawa yung iisang Espiritu. Okay? Dako po tayo sa pangatlo kung wala po tayong tanong. Bilis-bilis ko na. Pangatlo is, iisang pag-asa. Sa verse 4 pa din. Binanggit niya doon yung one body, one spirit. So meron tayong one hope. Ano ba pag sinabi nating hope? Ano ba yung pagkakaintindi natin sa salitang hope or pag-asa? Habang may buhay daw may pag-asa. Ano pa? May pag-asa pa tayong yumaman kapag tayo ay nagsipag. Sabi nila ganun yung Ayan. Yun yung inaantay. Yun. Tama po yun. Hope is looking forward to something with some reason for confidence, respecting fulfillment. Yun po yung definition na nabasa ko sa hope. So meron po tayong nilulook forward. Meron tayong inaasahan in the future. Pero yung pag-asang binabanggit po dito sa Ephesians 4, ang pag-asa ng mga Kristiyano ay ang pagbabalik ni Kristo. Ang pag-asa ng mga Kristiyano ay hindi po bagay, hindi po pangyayari, bagkos tao. Ayan, persona. Person ang pag-asa po natin. Our hope is Jesus Christ, yung kanyang pagbabalik. Ayan, bakit ito yung hope natin? Kasi alam po natin na tayong mga Kristiyano, ang pagbabalik ni Kristo ay isang blessing, isang pagpapala
'Di ba? Ito po ba yung inaasahan natin na pag-asa, or ang pag-asa na inaasahan natin ay yung makatapos yung anak natin sa pag-aaral? Isu ti pag-asa kun ti biag ko tapno rumang ayak. 'Di ba? Yun ba yung pag-asa of pwedeng gawin natin pag-asa, pero hindi yun yung pinaka main na pag-asa natin, dahil ang pag-asa natin pag tayo po ay Kristiyano ay ang pagbabalik ni Jesucristo. Ato'y digital talaga nga urayan tayo. Ito yung inaasam-asam natin. Ito yung mas binibigyan natin ng goal pagdating ng araw. Yung mga pag-asa natin dito sa mundong ito is hanggang dito lang. Alam natin na limited lang. May time frame lang para doon. But itong pagbabalik ni Kristo na ito po yung iisang pag-asa na meron po tayong mga Kristiyano, because we know yung return ni Jesus Christ is a blessing to each and every one of us. Ito po ay isang pagpapala kasi alam natin yung pagbabalik niya, kukunin na niya tayo, mararanasan na natin ang tunay na kaginhawaan, kasayahan, kapayapaan. Yung pag-asa na inaasahan natin sa mundong ito lang, makagraduate dyan anak tayo, makatrabaho, matulungan na tayo, maparangay tibiyag tayo, ano lang yon, hindi pangmatagalan. Pero yung pagbabalik ni Jesucristo, ito yung eternity, yung walang hanggan. Ayan. So, ang mga nagsabi tungkol sa pagbabalik ni Kristo, sinabi ito ng mga anghel. Sinabi mismo ng ating Panginoong Jesus, sinabi ni Juan, at sinabi rin ni Pablo. So, alam natin na in the future, actually, hindi na future, pwedeng anytime, babalik na po ang ating Panginoong Jesucristo. Sure tayo dyan. Maraming nagsabi sa ating Biblia, marami tayong nabasa sa ating Biblia ng tungkol sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesus. Inaasahan po ba natin yan? Pag-asa po ba natin yan? Amen. Praise the Lord. At ang pagbabalik po ng ating Panginoong Jesucristo ay may dalawang baitang. Alam na natin to, pero discuss lang natin. Una is yung rapture, ito yung doon sa alapaap, mangyayari ito kahit anong oras at mangyayari sa lihim na paraan. Ang pangalawa dyan is yung revelation or bababa hanggang sa lupa. Ito yung personal na pagpapakita niya, malwalhating pagpapakita at matagumpay na pagpapakita. So dalawang klase po yung, dalawang baitang po yung pagbabalik ni Jesucristo, the rapture and the revelation. Natalakay na po natin dati yan, alam na po natin yan, hindi ko na po masyadong i-expound. Ang gusto ko lang pong maintindihan natin at ma-realize natin is yung talagang pag-asa po natin na darating ang araw, babalik at babalik po ang ating Panginoong Jesus. Kaya kung ano man yung mga nararanasan natin ngayon sa buhay natin, nakakala natin nawawalan na po tayo ng pag-asa, kawanan ti pag-asa natin biyag kun, kustoy kami latan, kustoy hindi po ganon. Dahil ang isang Kristiyano po, meron po siyang pag-asa. Yun po yung pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Kung hindi mo man maabot ang pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo, una ka nga mapukawon. Praise the Lord lata. At least, kung mawawala ka man sa mundong ito, alam mo na meron kang relasyon sa Panginoon, pag-asa pa rin po yun. Amen? Amen. Kaya't yun, hanpay mo at hanpay mo at na may mayat siguro no maranasan tayo ti rapture kaya't yun ajay. When no maranasan tayo ajay revelation na tinatawag, yung pagpapakita, maantay nyo yon. Hindi ko lang alam. Ayan. Yes po. Ayun, pastor, ni Uncle Dante ka nun, tamo na ka nun, alpasan niya rapturon. Na-rapture tayo ka nun.
Ayun po. Okay. So, yun po. Meron pa pong other tanong doon. Kung wala na po, dumako po tayo sa ikaapat na iisa. Ang ikaapat po dyan is yung nasa verse 5 ng Ephesians 4, One Lord. Iisang Panginoon. Sino po ang ating Panginoon? Sino ang nilolord natin? Of course, si Jesus Christ. Si Jesu Kristo ang nag-iisang Panginoon ng langit at lupa. Nilalang niya ang buong sansinukob, hinahawakan niya ang buong sansinukob, ang kanyang pangalan ay higit sa lahat ng pangalan, ang lahat ng tao ay sasamba sa kanya, lahat ng tuhod ay luluhod sa kanyang harapan at lahat ng labi ay magsasabing siya'y Panginoon. So tayo po ay merong iisang Panginoon lamang, si Jesu Kristo. We only have one Lord. One Lord lang dapat sa Kristiyano. Hanga di nagaduti Lords tayo. O, hindi lang ako tumutukoy sa mga Diyos-Diyosan, ha? Tumutukoy din ako even dun sa mga nilolord na ng buhay natin. Pag sinabi nating nilolord, ginagawa ng Panginoon, ito yung pinapriority na rin natin. Nilolord mo na yung asawa mo, yung anak mo, ano pa, yung pera mo, yung yaman mo sa mundong ito, kasama na rin po yun. Hindi po dapat. Meron lang po tayong iisang Panginoon na siyang ating sinasamba at yun ay ang ating Panginoong Hesus Kristo. Huwag yung marami tayong Lord. We only have one Lord. At yon, dahil si Hesus Kristo lamang po ang nag-iisa nating Panginoon sa langit at lupa. Alam natin na siya po ang lumikha sa lahat, sa buong sansinukob, at siya rin po ang may hawak ng buong sansinukob. Mababasa po natin yan sa Colossians chapter 1 verse 16 and 17. At sabi nga po sa Philippians 2 verse 9, ang kanyang pangalan ay higit sa lahat ng pangalan. So wala na po dapat tayong ibang sasambahin, wala tayong ibang luluhuran, wala tayong ibang pupurihin, kundi ang ating Panginoong Hesus Kristo lamang. Siya lamang ang nag-iisa nating Diyos. Awan ko mati ado nga Diyos tayo. Awan ko mati sabali nga luluhuran tayo. Awan ko mati sabali nga pagsisilbihan tayo. Or wala't sana din tayong pinagsasabihan na ibang Panginoon. Wala rin tayong ibang sasambahin kung hindi ang ating Panginoong Hesus Kristo lamang. Dahil siya lamang po ang ating nag-iisang Panginoon. Amen. At dabati, tayo dyan, reklamo tayo dyan. Meron pa ba tayong ibang pwedeng tawaging Panginoon? Reklamo kayo Hansin na. Ayon, yung Diyos Ama daw niya. Mamaya matatalakay po natin dito kasi meron din po tayong iisang Diyos Ama. Kasama po siya sa iisa. Pero dito ang tinutukoy po natin is yung one Lord. Lord. Paano ba natin i-define ang Lord? Sino pong nakakaalam? Yung definition. Sige.
O, di ba sinabi rin naman natin kaninang panimula na ang ating Diyos ay iisa, ngunit sila po ay tatlong persona. Meron tayong Diyos Ama, Jesucristo at Espiritu Santo. So dahil iisa sila, kapag ni-Lord natin si Jesus Christ, then tatlo na rin po silang Lord. Di ba kasi iisa lang naman sila eh. Wala po dito yung, sino ba yung may doktrina ng ganun, Pastor? Mas mataas daw yung Diyos Ama, mas mababa yung Diyos Anak. Yun. Wala pong mas mataas at wala pong mas mababa. Kasi iisa lang po sila. So pag sinabi nating Panginoon, they are Lord, they are one. Naiintindihan po natin yun. Yung pagiging iisa po nila. Pagiging one nila. Kaya pag pinuri mo si Jesus Christ, you are worshiping even the God of the Father and the God of the Holy Spirit because they are one. Pastor, ikaw, may masasabi? Tama ako? Tama daw. Wala ka nang sasabihin. Gusto ba, kakabsat? One. So may sadamot, lata. Dito is na-specify lang yung Jesus Christ na pangalan because we are talking here in Philippians chapter 2. Nabanggit kasi dito. Philippians chapter 2 verse 10 to 11, kung babasahin natin, that the name of Jesus, every knee should bow in heaven and on earth and under the earth, and every tongue acknowledge that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. Ayan, di ba makikita natin doon, may binanggit lang kasi siyang Jesus Christ, but pag sinabi po nating iisang Panginoon, iisang Lord, tumutukoy na po dito, our God the Father, Jesus Christ, and God the Holy Spirit. We have only one Lord. Iisa lamang po ang ating Panginoon. Naintindihan na po ba natin doon? Malinaw na po sa atin yon. Okay, so dahil iisa lang po sila, iisa lang po yung ating sasambahin. Amen. Kung wala na pong other question doon, dumako po tayo sa ika-5. Ayan, ika-5, iisa na nabanggit sa Ephesians. Ephesians chapter 4 verse 5b pa din. Iisang one faith. Iisang pananampalataya. Ang kahulugan ng iisang pananampalataya, ito yung pananampalatayang Kristiyano or Christian faith. Ang mga Kristiyanong nagkakatipon upang sambahin, dakilain, parangalan at paglingkuran ang Diyos. Ito yung paniniwalang Kristiyano din, paninindigan yung kanyang pananampalataya at pananatilihing tapat sa pananampalataya. So ito yung faith na tinatawag dito. Meron lamang po tayong iisang pananampalataya na kung saan sabi ko, because we have one Lord, we only have one faith. Iisa, tayo po ay nagkakatipon-tipon para sama-samang sumamba, dakilain, parangalan at paglingkuran lamang ang ating Diyos, ang ating Panginoon. Dahil siya lamang po ay nag-iisa. At ang ating paniniwalang Kristiyano, ito yung mga Christian doctrine natin, yung papanindigan natin yung ating pananampalataya at pananatilihin nating tapat ang ating pananampalataya or mananatili tayong tapat sa ating pananampalataya. Because we have only one faith. Han tayo kung mga ajiman, agsabasabali tayo iti pamati. Paano ba yun? Kaya nga tayo nag-aaral ng salita ng Panginoon. Pinag-aaralan natin yung mga doktrina din natin para mas maintindihan natin, mas maliwanagan tayo. At nang sa ganon, maging iisa lamang po yung ating pananampalataya. Han nga digit duma-duma tayo iti pamati nga makuna. How about naman yung mga kapwa natin Kristiyano na damat sa balid nga doktrin nga, Pastor?
loose sila. Kasi sa kanila parang Catholic. Sabi nila, once you are a Methodist, you are always a Methodist. Kahit hindi sila nakikisamba, basta Methodist pa sila. Yun sa kanila. They are not strict in their holy living. Liberal sila. Kaya lahat. Okay. Kaya medyo delikado rin. Okay. Yung iba, yung mga Lutheran, yung mga Presbyterian, ito. So, kapatid natin sila sa Panginoon by virtue of the doctrine of salvation. But, in the areas ng mga pagdagot na tayo nagkakaga, kaya nga meron din kami mga associations nagkakaga sa kami. Bakit? Kasi hindi namin tinatatag yung mga differences. Okay? Hindi namin pinag-uusapan kung ano yung mga diferensya namin. Kasi hindi essential hindi nakakatulong sa pagkakasayon. Kaya ganoon din sa church. Yung mga bagay-bagay na hindi essential. Halimbawa, ang pananaw mo sa praise and worship. Halimbawa, ang pananaw mo sa praise and worship, ay ayaw mo yung masyadong di ba? Yun ang gusto mo eh. Yun yung gusto mo ng isa. Gusto kahit na solid mo pumapalakpak. Kaya mo lang. Yun ang kanya. Kasi, it is the matter of the heart naman. So, yun po yung sinasabi natin. Pero kung sinasabi natin, one in faith, ang ibig sabihin nun, yung pananampalataya kay Kristo bilang Panginoon na nakapaligtas sa kanyang buhay. Okay. Tanongin siguro, yung Catholic pa to? No. Yan na our brothers. Why? Because they believe that salvation is not by grace, but grace plus work. Okay? Grace plus work. Pag nagkabali na doon sa salvation, doon na tayo diba? Grace plus work. 70-20. Strict na rin sa kabanalan. Pero, ang salvation nila ay grace plus work. Ano ba talaga dapat? Grace and salvation and equals work. Ibig sabihin, sa biyaya, naligtas tayo, at yung mabubuting gawa, yun ay bunga ng kaligtasan natin. Sa kanila, hindi bunga ng kaligtasan, kundi parte ng kaligtasan. Hindi ka maliligtas kung hindi mo gagawin yun. Sa atin, gagawin natin dahil ligtas na tayo. Bakit tayo pumupunta sa church? Hindi para maligtas. Pumupunta tayo sa church kasi ligtas na tayo. At bunga yun ng iyong kaligtasan. Bakit ka magpapabautismo? Hindi para maligtas ka. Magpapabautismo ka kasi bunga ng iyong kaligtasan. Bakit ayaw mong kumain ng dinuguan? Kasi ayaw mong masira yung katawan mo. Hindi gagawin mo, huwag ka kakain ng salon. Kasi you love the temple of God, the worship. Bago ang mga temple ng Diyos. Kasi naligtas ka na. So yun lagi ang foundation. So, one in faith means yung pagkadito ba tayo, mga kasama natin, na kapatid na kalitan natin sa panampalataya ay sa biyaya sila naniniwala sa kaligtasan. Kaya pag sinabi nyo, ay, bakit sa pastor? Tuloy ka lang. Pero kung wala kang mapuntahan, sumunod sa amin, usap lang kami ng pastor. So, ganun lang yung mga ginagawa natin. So, hindi po tayo yung kaya sabi niya, bakit iba-iba kayo sa talaga? Hindi tayo magkakaiba. Pare-pareho tayo. Parang sa daliri lamang yan. Pare-pareho tayo sa isang kamay. Pero hindi pare-pareho yung laki. At liit. Di ba? Hindi rin pare-pareho yung gamit. Hindi rin pare-pareho gamit itong daliri natin. Iba't iba rin yung pangalan. Yung, ano to? Daddy finger. Yung lalaki. Yung Totoro. Para sa ito, ang daliri. Para sa singan. Yung liliit. O, di ba? Pero pare-pareho Daddy finger. daliri na nasa isang kamay. Ito yung simpleng illustration. At ginamit din ng Panginoon, doon ako ang ulo. Yan sa Ephesians, pinag-aaralan natin. Ako ang ulo ng Iglesia at kayo ang katawan. Now, tignan natin. Yung katawan ba, pare-pareho bang kamay? Just imagine kung puro kamay na lang. Di ba?
So ganun yun. Kaya nga in-illustrate na Pastor Pablo doon sa pinapagandang human anatomy ng pagkakaisa, itong katawan. Yung pagkakaisa is not uniformity. Ibig sabihin yung pagkakaisa ay iisa yung ulo. Iisa yung pinaniniwalaan. Si Kristo. Muli po ang Panginoon. Eh, yung mga nandun, yung mga tulisan, kapatid ba natin sila? Hindi. Bakit? Yung doktrina nila iba na eh. Ang kaligtasan sa kanila, yung pagpasok sa simbahan nila. That is not grace. Pagiging kaalib nila. Pangalawa, hindi nila kinikilala na Panginoon si Kristo. Hindi Diyos si Kristo. Therefore, there are heresies. Noong unang panahon, ang tawag sa kanila, noong panahon ko ng mga unang mga taon ng iglesia, ang tawag sa kanila ay sila yung mga Arians na naniniwala sa doktrina ni Arius na inadapt ni Manalo na si Kristo ay hindi Diyos at kasing halintulad niya lamang ang isang anghel. Yun yung sinusunod nila. Kaya hindi natin sila kapatid. Kaya sa atin, we call brothers our brother in the Lord. Puri po ang Panginoon. Amen. 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 Praise the Lord. Ay. Ang pinag-iba lang natin yung Diyos-Diyosan, di ba? Hindi lang. Di ba tayo din pag, ano ba, may nag-isip siya natin dito, Kristiyano na ako, kaya swerte, di ba, other than that, no? Paano pastor, sino ang salvation nila kasi Jesus Christ din sila, pastor? Ang salvation kasi ng Roman Catholic, ganito. Oo, naniniwala sila sa Jesus. Nakaligtasan din. Grace plus work. Kung nagkasiputan yung term ko, doktrina na kami, pamati ke arami. Ang nandang doktrina na panakaisalakan sa susunod ni Biblia. Si susunod ni Biblia, parabor, panakaisalakan. Panakaisalakan, nasayaan na arami. Kanya sa masapol na agarami ko. Untuk dari itu sakramento in your own lifetime. The sacrament of baptism, Jovita, the baptism of confirmation, Idikritrika, the baptism of so. Tadi kan, aging gana matay ka, the baptism of indulgence, nung matay ka, masapol na mabindisyon ka, tanong mapagka lagi. So kung nagpakamatay, hanggang mas natin pa, talagang sigurado mo naman yung firma dyan, ang mabaling bindisyonanan. Hanggang nagsusuro ka dito, kanyatin mo kami natin. When we go, ibig katuloy po tayo, basta mamagdal ka makimisan, ganyan nagkiriring na dyan, lalang sa street sa kanan, amagdal pa rin tumungan, di ba, Jai? Ang kanyang inikat, sakway pa lang ang kiriring ka, nakaparintungan ako. Napunta kami sa agot yung sasalunod. Ganyan kayo rin kas Jai, ganyan din, in fairness, ang dapat i-trade kayo nga, ganapan tayo, ang mga tayo nga, panagdayo, kung panagdayo, pinapis mo tayo, puso pag paano tayo. Aging gana nga nalukatan tayo. We have been set free. Isang arot ko na ni Apo Jesus, know the truth, and the truth shall set you free. So nga nakita mo na, di pa na kayo salakan ngayon, pahala nga kasyay. Di pa na kayo salakan gayam, katawatan nga Apo Jesus, di buhat pa na kayo salakan mo, iso dayay, nasayan ka kami. Now, anya din nagdumaan na di Kristiyano, kanda niya'y Katoliko nga, dati Diyusan na, kanda niya mag-Kristiyano, pero anting-anting na, at na. Iso marong nga, ipahagman kayo palubusan di Biblia rajay, nga sikagat, dahil ko, iswerte nga bado. So nga, mapanak sa tadyan, dahil ko, iswerte nga bado. Mapanak agpile kita bidoturat, dahil ko, ibado, na sigurado, mamangkaba ka. Yung bang, kaslatan lang, mas kasa na niya nga, gasa, sister Melda? Gasa. Kalau sister Melda, kasi kita sawag, itulong-tong. Uray natin gasa ka. Isa nga, hanga naging yan, kakapsat, wala tayo yun, yung last charm. Wala sa atin yun. Kasi umaasa tayo sa guidance at biyaya ng Panginoon. Amen. Hindi natin naniwala, ay, pangit tong bahay mo. Kasi yung pintuan,
nakaharap doon sa sunset. O, di ba? Tinawag ba natin yun? Hanggang nasa madidig tinuwanan nyo, ang babato. O, tingnan, alahan nyo na binyay, o hindi bibira dyan. Amen? Amen? Yung isa nga Brother Joseph, dapay lang kasi yung Kristiyano dito, bato-bato sa langit, ang tamaan, magbago. Amen? Pagkakin no, ay, pasto, ikaramitan. Pati magpataggal ka tibalay, masapol na pa. Agpartika iti padaraang, saan ka? Nakalakang na dyan. Tapos, ay kamipos na, tako pa, taknowan ti mapang natapos ni Spirito. Awang ko ba talaga yung simbahan? Di ba? So, awang ko ba talaga ito, dakos ninyo? So, kakapsat, let us go, ijay pan, ay kapanutan nga, italon tayo ni Biblia. Han tayo makawanan tayo, kasalangay upan yung tradition di, nung kita ito yung dyan, si Riba, nga awan iti explanation na, iti medisina, iti kanunana, iti Biblia. Nagsakit ka lang, kaputa, nagkagatol ka, ay, dahil pa dahil ito, yanda. Nakasibog. Nakasibog ka, kakuha na kasibog ka, kayo sila kasibog ka. Kapag sino yung basol, isuna, isuna na lang sila kanyang, hindi nag-iisip, kasi ka pa nag-iisip. Tapos ka, kayo, kung kunang pinag-bigay natin. Kayo, kaya panagdingan na ito, radagante, panagdingan ka, kumain kayo. Di ba? Sometimes, at kanya tayo may huwag tayo kanagitang tradisyon. But the Bible will make us know the so napag-defend niya Brother Joseph, awan ti Lucky Charm, ano ka tingin tilugan, di kami mo na dyan, dati Lucky Charm di dyan na, adarin yung driver, kadala kita gumprodat ka. Gaman na dito. Rosario, kasi ay, hindi po, wala. Yung mga engineer at alam nila yan na hindi walang bearing yun. Ang bearing po, napakamin yung bahay, yung foundation niya, at yung mga ginagamit ng mga materyales. At paano gamitin yung materyales. Ganun lang naman, di ba? Hindi po yung, hindi pwede. Yung mga lumang karpintero, hindi pwede pagtugtugin yan. Kasi hindi magkalapad yan. Hindi rin magkalapad, hindi maganda ang buhay ninyo kasi hindi maayos yung pagkakalapad. Kayo mga karpintero noon, talagang tignan mo, lapat na lapat yung ang galing nila, di ba? Nakalak talaga. Pero galing nila yun. Wala namang kakagaya sa kanila. Pero sa kanila kasi, may mga pamahilig sila noon na gano'n. Pero sana po, huwag tayo kumandag by the pamahilig. So, pero mahal natin ang mga Roman Catholic. Ako, mahal naman sila kasi galing ako doon. At hindi rin ako nakakilala sa Panginoon. Hindi ko nakilala na may Diyos. Hindi ko rin nalaman na may Diyos kung hindi dahil sa pinagmulan ko. Okay? Ang dapat lang ay i-correct natin, ipaalam natin sa kanila yung mali nila. Kasi sa kanila, they are blinded eh. Yun ang nabangunan na nila na turo. Kaya tama yung sabi ng Bible, ang pananampalataya ay nagsisimula sa pakikinig. Habang pinapakinggan nila, naiintindihan naman nila yun. Alam nila yun. Knowledge ka. Even yung mga kaparehan, alam naman nila yung mga mali na doktrina. Kasi may mga kaibigan din ako mga pare. At yung pinsan ko, naging pare din. Kaya sabi niya, Manong, pag makikout ako, alam ko naman yung sinasabi mo eh. May aplikasyon binigay sa akin how to counterfeit the fundamentalist. Tayo yun, mga fundamentalist tayo eh. So ibig sabihin, alam din nila yung mga mali na kaya lang nandun na sila eh, nakahook na sila doon. Kaya huwag kayong maniwala doon.
doon sa mga kanila. Mahalin natin sila at ipag-pray natin sila. Kahapon nga, birthday celebration. Dalawa kami, pastor at saka pare. Okay. Yung pare, nagmisa siya, yung mga kabisado, mga panalangin, sabi niya, ipag-pray daw yung birthday celebration at pagkain. Tinawag yung pare, sabi niya sa akin, tinuro niya ako. Hindi, yung MC, pastor na lang, nag-pray. At ganun naman siya pare. So, ibig sabihin, alam naman nila, kaya lang po, huwag natin makuha. Tayo po na nakalaya na, huwag natin sila pusgahan. But love them. Amen? Amen? Dito, kaya huwag nyo nang ilabas yung mga pinag-usapan ng friend natin na, ay, ganito daw, ganito kayo, ganito. Hindi mo kasi ma-open. Kayo nga, hindi kayo ma-open noon. Mag-tip tayo ka na, kasi, gano'n, ma-open da, then sa ribul ka. Kaya nga po yung nag-isip, kasi nung basketball board na kinako, lahat ng nirigulto sa bahay namin, pinaglalagay ko sa sako at tinapon sa dagat. Lalong napalayo yung loob nila sa akin. Kasi hindi yung lamang pinahirap ko yung legal. Naging legalistic ako. Hindi po. Tignan natin kung paano natin sila mawiwi na may pag-ibig. Kayo okay. Ito na. Kayo mga may lucky charm pa, naniniwala pa sa mga anting-anting dyan. At mga kung ano-ano. Anis-anis. Third-eye na yan. Ito, kasagin ito may foothold pa sa inyo. May foothold, may pinanghahawakan pa ang kaaway sa inyong mga buhay. Ang diablo may pinanghahawakan pa sa iyong buhay kung hindi mo isuko yan. Hanggang di mo sinusuko yan, yung hawak niya sa iyo, madali ka niyang gapiin. Ito, I'm talking now in relation to the sermon. Sabi ng Biblia, you must know the truth and the truth shall set you free. If you want to be totally free. Dito sa inyo sa address, sa bawat isa sa inyo, kung mayroon pa kayong hindi sinusuko, sa kailangan na ang anip yung orasyon nyo dita, malwalwalo, nakasala yung bukle na kasang, dahil sa lingkod, siyang na misteryo, yung mga tapos, Latin na, iratong, bikoronto, mga nyayan. Kung mayroon kayo pang gano'n, isuko nyo na. Punta nyo rito sa church, susulugin natin. Amen? Amen? Nagtanda kami pa yaya, adaw. Baka dapat dito, tatandalagin nyo kayo, dapat dito. Ay, may kaibigan ako. Ay, break mo na yung kaibigan mo na yan. Hindi naman kasi, may kaibigan kang duwende. Ang good na duwende, white duwende, walang white at walang black duwende. Basta demonyo ang mga yun. Okay. Kasi lamang loob yun. Ibig sabihin, there are demon spirit. And demon spirit can manifest in the life. Ay, may kaibigan kong maliit. Kasagsalita pa. Sus! Magkagayong, nagkakapsat. Habang hawak ka nun, may control siya sa'yo. Delikado ang buhay Kristiyano. Salamat, Brother Joseph. Nilabas mo yung lucky chart na yan, ha? Baka naniniwala pa kayo sa mga punsoy-punsoy. Baka pa kayo sa mga inchik-inchik. Kung ano pinagkagawa nila. Horoscope. Ang damit mo ngayon ay dapat itin yung color of the day is green. Lucky number 10. Di ba, ganon? At ikaw ay Leo. Leo tayo, di ba? Leo kami ni Sister Stacy. Ang Leo ay dapat makapag-asawa ng Sagittarius. Daming mga pinagsasabi dito, saan nyo nakuha yan? Ang Sagittarius ay November. Okay. Si Virgo, September. Ang dapat maging asawa niya raw ay Cancer. Diba? Ang daming mga ganon. Kaya, i-software nyo na yun, natisip nyo na yun, para mag-isipan ninyo bago natin. Ayun, so salamat po sa mga opinion, mga kuro-kuro at mga pagpapaglilinaw. So kagaya po ng ating tinatalakay, we have only one faith. Kaya nga sabi din sa Jude 3,
panindigan po natin ang ating pananampalataya. Tayo na mga Kristiyano na dahil nalaman na po natin ang katotohanan, hantayon nga gumaya dagijay, amu tayo nga abas nga aramid. Ayan. Kung dati, ganun tayo, dahil ngayon nakakilala na po tayo at binago na po tayo ng Panginoon, atin na pong panindigan yung ating pananampalataya. Hanga DJ, kagaya nga ng sinabi ko na nag-iiba-iba tayo ng pinaniniwalaan. Kagaya po nung mga nasabi ni Pastor kanina, dati, kasyempre ti nakagawian na natin or nakalakihan na natin, now na alam na po natin yung katotohanan, alam na po natin yung sinasabi ng ating Biblia, mamuhay po tayo ng ganon. Because we only believe sa ating Panginoong Diyos. Amen? Mukhang time na po, itutuloy na po natin next Sunday yung pag-aaral po natin dito. Meron pa po tayong 2 tatalakayin na iisa na nabanggit po sa Ephesians chapter 4, verse 4 to 6. Sa ngayon, 5 lang po yung ating natalakay, yung iisang katawan, iisang espiritu, iisang pag-asa, iisang Panginoon at iisang pananampalataya. Meron pa po ba tayong dagdag na tanong dun sa mga natalakay po natin nung nakaraan? Natong natalakay po natin na 5 iisa. Next Sunday po, pag-aralan po natin yung pangalawa. Pwede po tayong mag-advance reading para mas marami po tayong malaman. Yung 2 iisa dito is yung iisang bautismo at iisang Diyos Ama. O kaya pag may mga tanong tayo, medyo hindi klaro, pwede po nating maihanda para sa susunod na Sunday. Mag-advance reading na lang po tayo sa Ephesians chapter 4, verse 4 to 6. Kung wala na pong tanong, tayo pong lahat ay tumayo at tayo po ay manalangin sa ating Panginoon bilang pagtatapos ng ating Sunday School ngayong umagang ito. Dear God, muli po kaming nagpupuri, nagpapasalamat sa iyong ngalan. Tinataas ka namin, Panginoon. Salamat na naman po muli, Lord, sa aming natutunan sa araw na ito. Indeed, Panginoon, nung kami po ay tumanggap sa iyo, meron po kaming pribilehiyo na maging kabahagi po ng iyong katawan, Lord. Kaya nga tulungan mo ang bawat isa sa amin, Panginoon, na Lord, patuloy kaming magtiwala sa iyo, patuloy kaming sumamba sa iyo, patuloy po naming mapanindigan ang aming pananampalataya at hindi po kami, Lord, hindi po masishaken yung aming pananampalataya sa iyo. I-bless mo kami bilang iyong anak, Lord. Marami man kaming mga kahinaan, Panginoon, ngunit sa iyo po kami aasa, sa iyo po kami hihingi ng tulong at ikaw pong patuloy na magpapalakas sa bawat isa sa amin. I-bless mo po kami bilang isang church, O God. I-bless mo kami bilang iyong anak, Lord. Patuloy niyo pa po kaming i-motivate, palakasin, at patuloy pa po kaming magkaroon ng desire, Lord, na matuto pa po mula sa mga salita mo. Pagpalain mo ang bawat isa sa amin at maging yung aming susunod na service, Panginoon. Ikaw po ang manguna, ikaw po ang mag-bless sa bawat isa. Maraming pong salamat, O Diyos. Sa iyo po namin ibinabalik ang lahat ng papuri, pasasalamat at pagsamba sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.